Sa bahay naman ng ating susunod na papasukin, wala kang masisikreto. Hindi ka pwede maglakad ng hubot-hubad sa bahay dahil lahat ng kilos mo bistado, lahat ng galaw bukunado at litaw mula sa labas ang kaluluwa ng bahay. Bahay na gawa sa salamin, kung tawagin, glass house. Yan daw ang uso ngayon at sa Pilipinas, marami na rin ang nagpapagawa nito. Hindi ako nag-aalala kasi wala naman akong tinatago o wala naman akong nililihim or hindi naman ako nahihiya. Malayo pa lamang kaagad nang mapapako ang iyong mga mata sa bahay na ito. Eh bakit naman hindi? Sa subdibisyong ito sa Antipolo na puro konkreto ang mga bahay, namumukod tanging nakatayo ang isang bahay na gawa sa salamin, ang buong mga dingding. Sige po. Katas ng 13 taong pag-aartista at iba pang negosyo ni Mon Confiado ang glass house na ito. Ipinatayo 2 taon na ang nakakaraan, katuparan daw ito ng kanyang pangarap. Gusto ko yung maraming salamin para medyo kakaiba ng konti. Nung una nga, medyo mas marami pang salamin ng konsepto nito, binawasan lang nung architect ko dahil medyo sobra na. Baka naman isang araw mag-collapse na lang bigla. Actually, yung paggawa ng glass house sa architecture dito sa Philippines, maganda kasi kita mo yung agad yung scenery. But another thing, it's very expensive. Kasi siyempre, mahal ang glass dito, not like in the other countries. Ang buong istruktura ng bahay ni Mon gawa sa 70% salamin. Mula sa harapan ng bahay, pinto, divider ng CR, hanggang sa mga gamit sa loob ng bahay, puro salamin. Ultimo pantry at mga cabinet sa kusina, salamin pa rin. Kaya naman bawat kilos ni Mon, mistulang palaging may nagmamasid. Hindi ako nag-aalala kasi wala naman akong tinatago o wala naman akong nililihim or hindi naman ako nahihiya. Parang sabi ko nga, personality ko siguro yun eh. Parang in a way, parang natutuwa pa nga ako eh na nakikita ako ng tao at nakikita nila na kung ano yung ginagawa.